Diyos sa araw na ito na ibinagkaloob na sa atin. Una sa lahat ay bumabati po ako sa bawat isa na narito ng isang magandang umaga. Pagiging sa mga nakakotay sa atin po sa Facebook, good morning, at sa yung manonood sa YouTube. Magandang umaga po sa inyo lahat, magandang araw sa inyo lahat. At maligayang araw ng kalayaan sa lahat ng mga Pilipino. Ito ang araw ng deklarasyon ng ating pong kasarinlan o independence mula sa mga mapanako na mga dayuhan. Hindi lang mapanako, kundi sorry, nag-lobat yung ating mic po. Okay. So, like I said, ito po yung araw na tayo po ay nagsa-celebrate ng ikasandaang 24 na taon ng kalayaan o kasarinlan. Walang kamasa ang kalayaan ay pinaglaban ng ating pong mga ninuno at ating mga bayani mula sa iba't ibang bansa o lahi na nais ay alipinin tayo. Sino nga ba ang hindi magnanais na mabuhay ng malaya? Lahat ng nilalang, maging tao man o hayop, ang nais ay maging malaya. Marahil wala isa man ang paghihiling dito sa atin. Wala isa man dito sa atin ang hihiling o papangarapin na siya ay maging isang alipin o isang bilanggo o isang pag-aari ng sino man. Hindi mo magiging masaya ang buhay at walang kabuluhan ang buhay ng isang tao walang kalayaan. Ang kalayaan ay may mabuting hatid sa buhay ng bawat nilalang. Nagbibigay po ito ng malaking pagkakataon sa isang tao upang kanyang mapaunlad ang kanyang buhay at mapabuti po niya ang kanyang sarili. Ang kalayaan ng daan para makamit natin ang kaunlaran. Ang kalayaan din ang nagbibigay ng proteksyon sa lahat. Proteksyon na pumili at magpahayag ng kanyang damdamin, isipan at kanyang kagustuhan. Subalit, ito ay maaari rin po magbigay ng masamang epekto kung hindi natin mababantayan at kung ito ay abusuhin. Mga kapatid, ang Panginoon ay ayaw niya ng slavery. Simula pa lang po sa Old Testament, makikita na natin kung paano ang Diyos ay pinalaya ang bayang Israel mula sa pagkaanipin. At hanggang sa huli, ang nais ng Diyos para sa atin ay maging malaya. Alam niyo ba na ito ang ninanais at tinalayo ng Panginoon para sa atin na tayo ay maging malaya? Alam ba natin na ang Diyos ay nais na maramdaman at ma-enjoy natin ang kalayaan sa pamamagitan ng kanyang anak na ating Panginoong Jesucristo? Alam ba natin yun? Basahin po natin ang nakasulat sa aklat ng mga taga-Galatia sa chapter 5, verse 1 at verse 13. At inaanyayahan ko kayo na tumayo po bilang pag-aral sa pagbabasa po ng ating pong banal na kasulatan. Galatians chapter 5, verse 1 and verse 13. Ang sabi po dito, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Verse 13, you, my brothers and sisters, were called to be free, but do not use your freedom to indulge the flesh. Rather, serve one another humbly in love. Purihin ng Diyos pagkakabasa po ng kanyang Holy Scripture po na po ang lahat. Ayon po sa mga Bible scholars, ang Book of Galatians daw po ay ang itinuturing ng Magna Carta of Christian Liberty. Ano ba ibig sabihin ng Magna Carta? Ang Magna Carta po ay ang dokumentong bumubuo ng garantiya, karapatan at pribilehiyo ng isang tao. Tinatawag ng Magna Carta of Christian Liberty ang
epistle o ang sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia dahil sa pamamagitan po ng sulat na ito ay ipinahayag niya ang bagong panahon kay Kristo, a new era with Christ, kung saan ang kautusan o ang batas ay pinalitan na po ng pananampalataya o faith para bilang paraan ng pagpapawalang sala sa kasalanan ng tao sa harapan ng Diyos. Ang Galatians chapter 5 verse 1 nga ay itinuturing na isa sa mga key phrase, key word o mga pangunahing salita sa aklat ng Galatians. Dahil ito po ay sumusuporta sa idea ng kalayaan kay Kristo. Kapansin-pansin ang dahilan ni Paul ng pagsusulat sa mga Galatians. Nais ni Paul na itong mga Galatians na ito at maging palagay ko, maging sa lahat ng mga Christians ay nilalayo ni Paul na maging malaya, mabuhay ng malaya. Dahil iyan ang dahilan kung bakit tayo iniligtas ng ating Panginoong Hesus. Iyan ang dahilan kung bakit sila ay iniligtas at naging Kristiyano upang maging malaya, mabuhay ng malaya. Alam niyo po kasi itong mga Galatians noon, ang pangyayari noon doon, kaya sinulatan sila ni Apostle Paul, ay dahil sa mayroong nangyayari sa loob ng iglesia. At itong mga Galatians na ito, tinanggap nila ang buhay nila kay Kristo na malaya na sila, spiritually speaking, subalit bumabalik po sila doon sa mga dating gawin nila. Sa halip na sambahin, i-glorify ang Panginoong Hesus, ay bumabalik po sila sa pagkaalipin at sa pagsunod sa minsan na nilang tinalikurang gawain. Bumabalik sila doon sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, sa pagpapatupad ng mga istriktong kautusan at ilang pong mga tradisyon. At bilang mga tinubos na at pinalaya sa kasalanan at kaparusahan walang hanggan, ano nga ba ang nararapat na maging hakbang nitong mga Galatians nito at maging sa atin para mabuhay ng tunay na may kalayaan at may katiyakan? Ano ang dapat na gawin? Ano ang mga hakbang na dapat gawin natin? Maraming mga Christians ay hindi po lubos na nauunawaan ang kanilang kalayaan na tinanggap mula kay Jesucristo. Kaya hindi mo nakapagtataka na maraming mga Christians ay nabibiktima at kalaunan bumabalik sila sa mga dating gawin nila. Nakakalungkot po ang bagay na yan at sa totoo lang ay nakaka-discourage sa ibang mga katulad nating Christians. Bilang mga Kristiyano, dapat malinaw sa atin ang kalayaan. Dapat maliwanag sa atin ang kalayaan ay objective at the same time subjective. Para makagawa nito, ang dapat natandaan ay ito po. Pinalaya na tayo mula sa kasalanan ayon sa kautusan sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. Legally, hindi na po tayo alipin o kaaway. Yan po yung objective. At sa isang madaling salita, iyan yung tinatawag na justification. Na-justify na tayo. Subalit, hindi ko justified na tayo, libre na tayo. Nahaririyan pa rin po araw-araw ang kasalanan. Malapit na malapit pa rin sa atin ang mga tukso ng kasalanan. Oo, pinalaya na tayo sa kasalanan, ngunit maaari at posible pa rin po tayo na mapaalipin ito o maalipin ito. Sa madaling salita, ang banta po ng kasalanan, ang banta ng kawalan ng kalayaan sa atin ay malapit lamang. Kaya dapat natin itong ingatan.
Huwag nating hayaan na ang kalayaang ipinagkaloob sa atin ay mabawi ng kaaway. Iyan po yung subjective na sinasabi na kung saan, no, kailangan ay magpatuloy tayo na magsumikap na yung kalayaan natin ay maproteksyonan natin laban sa tukso at laban sa kaaway. At dyan po pumapasok yung tinatawag na sanctification. Malinaw po ba, mga kapatid? So, paano natin itong kalayaan kaloob sa atin o paano natin ito gagawin? Paano natin po proteksyonan itong sinasabing Christian freedom o yung kalayaan ng Kristiyano na ibinigay sa atin ng Diyos? Ano ba ang hakbang na dapat gawin ng isang Christian? How are we to live up our freedom in Christ? Paano natin isasabuhay yung kalayaan natin kay Kristo? Yan po ang sasagutin natin sa umagang ito. Iyan ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito. How can we live up our freedom in Christ? Mula po dito sa mga dalawang talata sa chapter 5 na binasa natin kanina, malalaman natin yung dalawang hakbang kung paano ipabubuhay itong sinasabi na receive na tanggap natin kalayaan mula sa ating Panginoong Jesucristo. At ang unang hakbang ay mababasa natin sa unang talata ng chapter 5, kung saan sinasabing, "It is for freedom that Christ died, or Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery." The first step na dapat po natin gawin to protect our Christian liberty or Christian freedom is to stand firm and to live in truth. Maging matatag tayo at mabuhay tayo sa katotohanan. Ayon po sa verse 1, ang makapagbibigay ng proteksyon sa ating kalayaan kay Kristo ay ang pagkakaroon o ang pagiging matatag, ang pagkakaroon ng katatagan, ang pagkakaroon ng isang matibay na tinatayuan o pundasyon. Yan ang sagot sa katiyakan ng seguridad ng ating pong kalayaan laban sa pagnanais ng kaaway na kunin itong kalayaan na meron tayo. Hindi ka matitinag kung matibay ang iyong pagkakatayo. Hindi ka matitinag kung ang iyong kinatatayuan ay tiyak. Hindi maaagaw ang iyong kalayaan kung ikaw ay nasa matibay na posisyon. Malinaw na ang larawan na makikita natin sa mga nangyayari noon sa church sa Galatia ay mayroong pressure. Merong nagbubulo sa kanilang isipan, may nagbubulo sa turong iniwan sa kanila ni Apostol Pablo. Merong mga false teachers na nakapasok sa kanilang church na pilit na hinahanuan po ng ibang turo ang ibinigay na turo sa kanila ni Apostol Pablo. Dahil ito po mga false teachers na ito, itinuturo nila at sinasabi nila na tama, tayo ay nakatanggap ng kapatawaran, ng kalayaan kay Kristo. Subalit, ito ang sinasabi nila, kailangan pa rin na umiral ang kautusan, kailangan pa rin sundin ang kautusan, kailangan pa rin ng pagtutuli para tiyak na ikaw ay malaya at ligtas na. Iyan po ang ibinabato, iyan po ang itinuturo o isinasaksak na pilit nitong mga false teachers nito sa isipan nitong mga believers sa Galatia. At sabi po ni Pablo, ni Apostol Pablo, hindi, mali yan. Pinabubulaanan po niya ito at pinapaalala sa kanila ni Apostol Pablo, malinaw na sinasabi niya na ang sino mang sumampalataya kay Kristo ay tunay ng malaya. Sapat na ang iyong relasyon kay
kay Hesus Kristo. Dito, ipinakikita ni Apostol Pablo na ang pagpapasakot sa turo ng pagtutuli at pagpapaira ng kautusan bilang kaligtasan ay maituturing na isang slavery o pang-alipin. Kasi malaya na po sila. Ang ginawa ng Panginoon Jesus sa kanila ay sapat na para sila ay sabihin na malaya na. Dahil ang ginawa ng Panginoon ay natupad na o ang nakasulat sa mga scriptures ay tinupad na ng Panginoon. Tapos na yun. Iyon ay alino na lamang ng ating Panginoon. At ang masakit po, itong mga false teachers na ito, ginagamit yun para sila ay linlangin, para sila ay bigyan ng takot, para sila ay hindi magkaroon ng kapayapaan. Yan po ang ginagawa nila. Kaya, ang sulat ng Apostol Pablo sa kanila ay hinihikayat sila na huwag magpalito, huwag silang magkaroon ng kabigatan na siya nagdudulot ng pagkaalipin sa kanila. Ang mga sinasabi ng mga false teachers ay hindi maaasahan at walang maiaalok ito na seguridad o pag-asa. Ang pagsunod sa kautusan ay magbibigay lamang sa kanila ng mabigat na o ng kabigatan. Magbibigay lamang ito ng kapighatian dahil natitiyak ni Apostol Pablo na sila ay mag-fail sa katagalan o sa katulunan. So, sinasabi dito ni Apostol Pablo, kailangan maging matatag ang bawat isa sa kanyang pananampalataya, sa kanyang pagtitiwala, sa kanyang pagtayo sa katotohanan, sa kanyang pagtitiwala sa Panginoong Hesus upang hindi mawala itong tinatawag na kalayaan kay Kristo. Subalit, paano tayo magiging matatag sa harap ng hamon na ito sa araw-araw? How are we going to stand firm? Oo, alam natin, sinasabi, stand firm and live in truth. Pero paano tayo tatayo? Ang sabi po ay ito, huwag natin ialisin ang ating focus sa ating Panginoong Jesucristo. Ipako natin ang ating mga paningin sa Panginoong Jesus lamang at wala nang iba. Iyan ang sikreto o ang lihim upang lumago, umunlad at tumatag sa pananampalataya ang isang taong pilalaya ng ating Panginoong Jesus. Sapagkat ang ating Panginoong Jesus, ang kanyang ibinibigay, ang kanyang inaano ay kapayapaan, kalayaan at seguridad. Bagay sa panahon po natin ngayon, naririyan pa rin ang posibilidad na ang ating kalayaan ay mawala sa atin. Maraming iba't ibang natuturo tungkol kay Hesus Kristo. Subalit hindi po sila nagkakaisa at marami ay hindi totoo. May mga taong sumusunod dahil natatakot lamang sila. Hindi dahil sa pag-ibig. Natatakot sila, kaya sila sumusunod sa mga sinasabi ng mga iba. Hindi sila nakafocus sa Panginoong Hesus, kundi doon sa tao. Meron sumusunod dahil sa ibang paniniwala o doon sa nakalis na nila. At hindi dahil sa yun ang sinasabi ng Biblia. Yan po yung nangyayari noon at hanggang ngayon nangyayari pa rin. Ang mga Christians may pinalaya na pero pigil pa rin, naroon pa rin ang takot sa kanilang mga puso at isipan. Hindi sila makakilos ng maayos, hindi sila makagalaw ng maayos, hindi sila makapag-perform ng maayos. Dahil naroon pa rin yung pagdududa. Mga kapatid, tandaan natin, ang buhay natin kay Hesus Kristo ay malaya na. Sa Kanya lang natin dapat ituon ang ating paningin. Doon sa mga katotohanan patungkol sa ating Panginoong Hesus, yun ang ating tayuan. Tayuan natin ang mga tinuturo ng Panginoong Hesus. At nakikita ko, hindi tayo mabagsak, hindi tayo malulupig ng ating kaaway. Salamat. Kaya mga kapatid,
Kumusta po yung araw-araw na ating paglalakad kasama ating Panginoon Jesus? Kailangan po lagi tayong nakasandal sa ating Panginoon Jesus. At kailangan sinasaliksik natin ang katotohanan at ipinamumuhay natin ang katotohanan upang lubos natin na ma-enjoy itong tinatawag na Christian liberty o Christian freedom. Ikalawang hakbang, mababasa natin sa verse 13 ng chapter 5 ng Galatians. And you, my brothers and sisters, we're called to be free. But do not use your freedom to indulge the flesh, rather serve one another humbly in love. Ang ganda po na sinabi dito ni Apostol Pablo. Sa mga tao na niliberate na ng Panginoong Jesus, sa mga Kristiyano na mayroon ng liberation of freedom, may dalawang bagay kung binabanggit si Apostle Paul na sinasabi niya na iwasan natin pagdating sa ating kalayaan upang ma-enjoy natin at maipabuhay natin yung ating kalayaan. Ano yung mga yun? Yung una po yung legalism at yung ikalawa ay license. Ito po ay nabasa ko sa isang libro at hindi po sa amin ito at nagpapasalamat ako dahil naliwanagan ako dito. Sabi dito, tinatawag na legalism ang isang bagay kung ang paraan na ginagamit upang tanggapin si Kristo o ang Diyos ay sa pamamagitan ng gawa. Legalism daw ang tawag dyan. Na dapat natin iwasan upang ma-enjoy natin ang ating pong Christian freedom. Legalism. Working to earn acceptance of God. Samantala, tinatawag naman ng license ang isang bagay kapag hindi tama ang pagpapatpat sa buhay ng doctrine ng grasya. Wrong application of the grace. Yan ang dalawang bagay na dapat daw po natin iwasan pagdating sa Christian liberty. Legalism and license. Halimbawa nito, yung sinasabi kong lisensya. Hindi mo gagamitin yung pagiging leader mo bilang lisensya para lapangan mo yung mga nasa ibaba mo. Hindi mo lisensya yan para ikaw ay mang-abuso. Hindi yan lisensya para sabihin na ikaw ang laging tama at sila ay laging mali. Yan po yung sinasabi ni Apostle Paul. Yung license. Sa halip, ang malinaw na tinuturo ni Apostol Pablo sa kanila ay sila ay malaya na gawin ang bagay na gusto o nais ng Panginoon. Yun po ang punto doon. Malaya kayong gawin ang mga bagay na gusto ng Panginoon. Dahil nga po, dati-rati, kaaway tayo ng Diyos, dati-rati, alipin tayo ng Diablo, hindi natin magawa ang mga bagay na nais ng Diyos. Subalit, daya na ng Diyos, naranasan natin ang kalayanan ng Diyos. Sabi ni Apostol Pablo, kayo mga taga-Galasya, kayo mga mananampalataya ng mga ng Galasya, at kayo mga mananampalataya ng Apostolic Bible Christian Church, malaya na kayong gawin ang gusto ng Panginoon dahil pinalaya na kayo mula sa pagkakaalipin sa away. At sinasabi niya, ang pagiging malaya sa pagkaalipin ng kasalanan ay nangangahulugan na na malaya na tayo bumilig at maglingkod sa iba. Kung dati-rati, kaaway tayo ng Panginoon, hindi po madali sa atin ang ibigin ng ating mga kapwa. Hindi madali sa atin ibigin ang ating kaaway. Hindi rin madali para sa atin ang paglingkuran natin na iba. Bakit magagawin niya? Hindi na ako ay mas mataas sa kanya, mas maganda ako sa kanya, mas mayaman ako sa kanya. Bakit ako maglilingkod sa kanya? Ganyan po ang kaisipan dati ng mga hindi pa pinalaya ng Panginoon. Subalit, napapansin niyo po ba, at ako naniniwala dito sa atin, obvious na obvious,
Nawawala po yung economic status, nawawala yung ating pong mga professional status dito. Kahit teacher ka, kahit ikaw ay doktor, kahit ikaw ay simple tao lang, nakikita mo. Yun po yung pinagagalaw ng puso ko. Na nakapagdilig ko na may kasamang pag-ibig. May mga kapatid tayo na kahit na maganda ang estado sa buhay, professional, kilala, nakikita mo ang kanilang pagdilig sa mga kapatid at pagdilig sa Diyos ay talagang tunay. Walang halong hypocrisy, walang halong pagmamataas. At maging ang pag-ibig nila, ang pag-ibig sa kapatid, sa kapwa, mananampalataya, ay hindi. Sabi ni Apostol Paul, tayo ng mga pinalaya na mula sa kasalanan, tayo ng mga pinalaya ng ating Panginoong Jesus, ay madayang umibig at maglingkod sa iba. Ang sabi sa verse 13, iba po ginagamit sa iba ang kanilang interpretasyon. Kaya po, ibinigay ni Apostle Paul sa verse 13 itong paalala nito, ito pong warning nito, sabi niya, do not use your freedom to indulge the flesh. Ang kapatid, dinawin na natin, na yung sinasabing flesh ito, hindi po ito yung physical na laman na tinatawag natin, itong ating human body. Ang tinuturing po dito ni Apostol Pablo yung ating pong sinful human nature kapag sinabing flesh. Sinabi po niya yun, do not use your freedom to indulge the flesh sapagkat may posibilidad kapag hindi tayo maingat, kapag hindi po natin binantayan ang ating kalayaan, kapag inabuso natin ang ating kalayaan, may posibilidad na mahikayat na lumayo tayo sa katotohanan. At yung ating pong kalayaan na tinatapas ay biglang magkakaroon ng pagdududa. May posibilidad na tayo po ay muling bumalik dahil sa hanggang sa ngayon, nakapanlay pa rin natin ang katawan na makasalanan. Oo, tayo po ay spiritually pinalaya na, pinatawad na we are justified before the Lord, but hindi ibig sabihin nun, tayo po ay hindi na maaaring pumalpak, mahulog sa kasalanan, hindi na nakakahulugan yun na tayo po ay perfecto na. Tayo po, araw-araw ay sinasanctify o dumadaan sa estado ng sanctification. So parang pinagtuto lamang po ni Apostol Paul dito na ang kalayaan ay hindi po kalayaan sa kasalanan, kundi kalayaan mula sa kasalanan. Christian freedom is not freedom, sabi doon, to sin, but freedom from sin. Kalayaan sa kasalanan, kundi kalayaan mula sa kasalanan. Magkaiba po yung dalawa na yun. Kalayaan sa kasalanan at kalayaan mula sa kasalanan. Hindi ko alam kung katulad din kayo na maraming mga narinig na kwento ng mga quote-unquote Christians daw, na ginagamit na lisensya po yung pagiging Christian para malaya nila gawin ang kanilang gusto. Siguro, marami na kayo narinig. Ang ibig sabihin, may mga tao na sa kanila, ang kanilang reasoning, pagdating po sa paggawa ng kanilang mga gustong gawin o pagpapatuloy sa kasalanan ay dahil sa sila ay pinalayan ng Panginoong Jesus. Sa kanila, iba po ang dating ng kahulugan ng Christian freedom. Sa kanila, ang iniisip nila, pinatawad na ako ng Panginoon Jesus sa aking kasalanan noon. Yung nakaraan ko, pinatawad na ng Panginoon. At sabi pa nga, yung gagawin ko ngayon at yung mga gagawin ko pang kasalanan sa susunod o sa kinabukasan ay pinatawad na ng Panginoon yan. So,
Ano ba gagawin ko? Eh di susulitin ko na. May mga ganyan po eh. No? Nakakarinig ko na ko doon. Eh, gano'n lang din mga pala. Katanggap naman ako ng kapatawaran sa Panginoon. Pinatawad na ako ng Panginoon noon. Sabi niya, katatawarin pa rin. Ngayon, basta magkano ka lang, mag-confess ka lang. At yung kasalanan ko sa hinaharap, patatawarin pa ng Panginoon. Bakit pa ako magpapakahirap? Bakit pa ako magtitiis? Bakit pa ako magtsatsaga na magbindot sa iba o kaya naman ay pinigit ko yung sarili ko na pagbuhay ng may kabanalan? Hindi ko naman pala gagawin ng Panginoon. Kaya kung may iba noon, nakikita mo sa mga fellowship, tapos pagkatapos sa mga ibang araw, makikita mo may kaharap, nasa harapan, nakikipag-inuman, naninig ka rin yun. Minsan, iba-iba yung ginagawa. Sinasabi kasi nila liberated na ako Pinalaya na ako ng Panginoon patatawarin mo ng Panginoon yung kasalanan mo. Susulitin ko na, mga kapatid. Ang bagay po na yan ay mali. Hindi po iyan ang kahulugan ng Christian freedom. Baka ito nga yung sinasabi ko na hindi na unawaan itong mga tao na ito, itong mga sinasabi mga Christian na ito, kung ano ibig sabihin ng Christian freedom. Malinaw po na yung kanilang sinasabi, yung kanilang argumento ay mali at wala pong suporta na makikita tayo sa Bible niya. Wala. Mali po yun. Hindi po yan ang ibig sabihin ng Christian freedom. At baka hindi na sila tunay na malaya o hindi tunay na nakaranas ng kalayaan sapagkat sinusuway po nila yung aral ng kabanalan at hindi nila naunawaan ang daki na ibinayad ng Panginoon para sa katubusan ng kaligtasan. Hindi naiintindihan itong mga tao na ito, gumagawa na ito, ang bigat ng sakripisyo ng ating Panginoong Yesus. Hindi po ito tunay na karanas ng kalayaan dahil alipin pa rin siya ng kasalanan. Sadya niya po sinasabi doon, kapag ang isang tao ay pinalaya ng anak, ay tunay na siya malaya. Ito natin, yung sinasabi na freedom na yan sa kanyang pamumuhay. Hindi na, ito po yung hindi maintindihan ni Beb. Pag sinabi pinalaya na hindi sabihin, yung lisensya mo yan para gamitin mo abuso. Hindi yan lisensya para ikaw ay bumalik sa dati mong gawin. Kundi ibinigay sa iyong kalayaan na yan upang gawin mo ang kalooban ng Diyos. Ano yung kalooban ng Diyos? Maglingkod at ibigin ang iyong kapwa. Yun yung po sinasabi doon to love and to serve others. Yan po sinasabi doon. Kaya, yung sinasabi po dito sa verse 13, chapter 5 ng Galatians, babala po ito doon sa mga tao na nagsasabing sila ay Christian. Sinasabi nila ay sila ay malaya. Sabi ng Panginoon, sabi ng Apostol Pablo, do not use your freedom to indulge the flesh. Dahil ito po yung sinasabi nga na yung nagbibigay ito ng kabigaan. Itong mga ginagawa po na hindi ayon sa salita ng Diyos. Ang kalayaan binigay sa atin ay kalayaang paglingkuran ng ibang tao at kalayaan na mamuhay ng may kabanalan. Ang tunay na pinalaya ni Jesucristo ay hindi namumuhay sa pagbibigay po ng kasiyahan at pagbubusog sa pagnanasa ng kanyang laman. Tandaan po natin yan. Ang sino man na tumanggap ng kapatawaran at kalayaan kay Kristo ay hindi na mamumuhay
sa pagbibigay ng sariling kasiyahan at pagbubusog sa pagnanasa ng laman. Amen. Kung sino man ang gumagawa nito at sinasabing siya ay malaya na, ay hindi po tunay na nakakilala o tumanggap ng kalayaan sa Diyos. Ang tawag po sa kanya, abusado, ipokrito, at hindi totoo. Dahil hindi niya nauunawaan ang kahulugan at katotohanan tungkol sa kalayaan. At hindi niya maaaring nakikilala ng tunay ang Diyos. Mga kapatid, masarap mabuhay ng malaya, di po ba? Lahat tayo nagnanais na mabuhay ng malaya. Binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos. Ibinigay sa atin niya ang kalayaan gamit at ipinambayad ang buhay ng kanyang anak na si Yesu Cristo. Gamitin natin itong kalayaan na ibinagkaloob sa atin. Gamitin natin sa paglilingkod. Gamitin natin sa pag-ibig. Gamitin natin ito upang ating maipamuhay ang katotohanan at maipamuhay natin ang kaharian ng Diyos. Yan po ang bilin sa atin ng Panginoon. Ang kalayaan ay hindi dapat inaabuso, kundi ang kalayaan ay ginagamit ng wasto. Ang kalayaan natin sa ating Panginoong Jesus, ang kapatid, ay pribilehyo. Hindi lahat nakakatanggap ito. Hindi lahat nabibigyan ito. Kaya kung ikaw ay tunay ng pinalaya ng ating Panginoong Jesus, nawa ay tunay na maranasan nga natin itong kalayaan na ito. Maipamuhay natin ang kalayaan na ito dahil iyan ang ninanais ng Diyos para sa bawat isa sa atin. To live free. Years. 15 years, 10 years, more or less 5 years. Gaano na tayo katagal pinalaya ng Panginoon? Ang tanong, sa mga lumipas na taon na iyon, sa loob ng mga panahon na iyon, ang tanong ay tayo ba ay naging tapat sa Panginoon? Ginamit ba natin ng wasto ang kalayaan na ibinigay sa atin ng Panginoon? Ilang mga kapatiran o ilang mga tao ang ating pong pinaglingkuran, ang ating inibig, ilang taon natin ipinamumuhay ang kalayaan natin sa ating Panginoong Jesus. Mga kapatid, pinapaalala sa atin ng Diyos, God wants you to live free from sin. Nais ng Diyos na mabuhay kayo, tayo, malaya sa kasalanan at malaya sa kabunduhan. Bakit? Sapagkat tayo ay mga anak ng Diyos. Kaya, i-celebrate natin, gamitin natin, ipagdiwang natin mga kapatid. Araw-araw ay atin pong tamasahin, atin pong maranasan itong sinasabing Christian freedom. Pagsikapan po natin mga kapatid na maipamuhay natin itong kalayaan na ito dahil nakalulugod ito sa Diyos at ito ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Amen po ba? Okay, Happy Independence Day mga kapatid. God bless us all. Let us pray. Father God, salamat po sa kalayaan na pinagkaloob niya sa amin. At sa katotohanan na ang buhay namin ay dapat ilaan sa paglilingkod at sa pag-ibig sa kapwa namin. Salamat sa kalayaan na hindi namin pinagpaguran at hindi namin pinaghirapan. Salamat, Panginoon, sapagkat natanggap namin ito ng libre sa inyo at ang hangad nyo lamang ay makipabuhay namin ito ng Pasko. Tulungan nyo kami, Panginoon, na magamit ito. Araw-araw, maipamuhay namin ito
upang ang inyong pangalan ay aming mabigyan ng kaluwalan. Minsan pa, nagpapasalamat kami sa inyong pagdiligtas sa amin at pagpapalaya sa amin. Kaya nararapat lamang na ikaw ay aming papurihan at dakilain. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.